Isang mayamang CEO ang sumakay sa kanyang makintab na kotse, ngunit nagulat siya sa matalim na utos ng isang bata. Manahimik ka, huwag kang magsasalita. Ang boses, maliit ngunit tumatagos, ay bumasag sa katahimikan ng paradahan na parang isang talim. Si Mario Castillo, 52 taong gulang na pinuno ng Castillo Industries, ay natigilan na may hawak ang susi, nakatayo sa tabi ng kanyang makintab na itim na BMW. Ang utos ay hindi nanggaling sa labas, nanggaling ito mula sa loob ng sasakyan. Habang nasanay ang kanyang mga mata sa dilim sa loob, napansin niya ang isang batang babae na nakayakap sa sarili sa likurang upuan. Hindi pa ito maaaring 7 taong gulang, marurumi ang damit, ngunit ang mga matay malalawak dahil sa takot at determinasyon. Nakikinig sila, bulong ng bata, sabay turo sa mataas na gusali ng opisina sa kanilang likuran. Yung kasosyo mo at yung babaeng blondang kasama niya, alam nilang nandito ka. Tumigil ang tibok ng puso ni Mario. 15 taon niyang pinagkatiwalaan si Alfredo Reyes bilang kanang kamay. At 10 taon naman kay Evelyn Aquino, ang kanyang sekretarya. Hindi niya kailanman inisip na pagtataksil ay magtatago sa likod ng pamilyar na mga muka. Paano ka nakapasok? Mahinang tanong ni Mario habang maingat na pumapasok sa driver's seat, iniiwasang takutin ng bata. Iniwan ng tagalinis na bukas ang pinto, sagot ng bata. Nagtagong ako. Narinig ko sila sa itaas. Sabi nila bukas, wala ka ng pag-aari. Ang kanyang boses ay may kakaibang halo ng inosente at karunungan, lampas sa kanyang edad. Nakaramdam ng kilabot si Mario. Bukas ang araw, ang mahalagang pagpupulong kasama ang mga hapong mamumuhunan, isang 400 milyong pagsasanib na maingat na inihanda ni na Alfredo at Evelyn. Ano pa ang narinig mo? Tanong niya habang nagkunwaring nag-scroll sa telepono at pasulyap na tumitingin sa mga bintanang maliwanag sa itaas. Sabi nila, tanga ka, napipirma ka ng mga papeles nang hindi binabasa. Tumawa yung blondang babae. Sabi niya, bukas naghahanap ka na raw ng trabaho. Kumilos ng hindi mapakali ang bata, mas lalong nag-ipit sa sarili. Mas malupit pa ang sinabi nila, pero sabi ng lola ko, huwag kong uulitin ang maruruming salita. Kumulo ang galit ni Mario, pero sa ilalim nito ay may bagay na hindi niya inaasahan, paggalang. Isang bata ang nangahas magbigay babala sa isang estranghero tungkol sa isang sabwatan na maaaring sumira sa kanya. Ano ang pangalan mo? Jennifer, at ikaw si Mario Castillo. Paulit-ulit nilang binanggit ang pangalan mo. Nanginginig ang kanyang boses. Tatawagin mo ba ang pulis para sa akin? Ngumiti si Mario sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo. Hindi, Jennifer. Sa totoo lang, baka nailigtas mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Sa salamin, nakita niya ang mga ilaw na isa-isang pinapatay sa itaas. Papalabas na sina Alfredo at Evelyn, kontento na bukas ang araw na mawawala ang kanyang imperyo. Ang hindi nila inaasahan, ang kanilang plano ay nabasag ng isang di inaakalang kakampi. At si Jennifer, nang hindi niya namamalayan, ay nagbigay sa kanya ng mas mahalaga kaysa sa kontrata, ang pagkakataong makapaghanda. Habang umaandar si Mario sa gabi, nagmamadali na ang kanyang isip, bumubuo ng mga estratehiya na parang piraso ng palaisipan. Ngunit nanatili ang isang tanong, bakit maglalakas loob ang isang bata para sa isang lalaking hindi naman niya kilala? Ang sagot ay hindi lamang huhubog sa kanyang paghihiganti, kundi pati na rin sa kanyang pag-unawa sa katapatan, hustisya at tiwala. Tahimik ang mga lansangan habang dumadaan sila sa ilalim ng liwanag ng poste. Nakaabang si Jennifer sa likuran, nakatutok ang mata sa mga salamin. May iba pa ba silang sinabi? Mahinang tanong ni Mario. Sabi ng blondang babae, parang aso ka raw na sunod-sunuran, sagot ni Jennifer na may irap.
At bukas daw matututo kang ang aso ay nangangagat ng amo. Mas tumama kay Mario ang kalupitan ng mga salitang iyon kaysa sa pisikal na suntok. 15 taon ng pagsasama, 10 taon ng buong tiwala. Sa kanila, isa lang siyang hangal na alaga. Saan ka nakatira, Jennifer? Wala naman talagang espesyal, kibit balikat niya. Minsan sa ampunan, minsan sa kalsada. Depende kung may bakante o kung hindi masyadong malupit ang ibang bata. Sumikip ang dibdib ni Mario. Sa susunod na pulang ilaw, humarap siya sa bata. Pero bakit mo sinabi sa akin, hindi mo naman ako kilala? Nagningning ang mga batang mata na puno ng karunungan na lampas 7 taon. Dahil alam ko ang pakiramdam na ituring kang parang wala. Pinag-usapan kanila na parang walang halaga. Lagi sabi ng lola ko, kapag may nakikita kang inaapi at kaya mong tumulong, tumulong ka. Dahil baka bukas, ikaw naman ang nasa lugar niya. Nag-green na ang ilaw pero nag-atubili si Mario, ninanamnam ang aral na natanggap mula sa isang batang nakakita ng sobra sa mundo. 20 minuto ang lumipas, nakaupo sila sa halos walang lamang diner. Nilalantakan ni Jennifer ang hamburger habang si Mario'y iniikot lamang ang malamig na kape, lutang ang isipan. Nag-vibrate ang kanyang telepono, mensahe mula kay Alfredo. Handa na bukas pare, magugustuhan ng mga Hapones ang pitch natin, yayaman ka sa pagre-retiro. Ipinakita ni Mario ang telepono kay Jennifer. Napatawa ito ng mahina. May kapal ng muka. Nagsisinungaling sa harap mo habang nagkukunwaring kaibigan. Masiglang nag-reply si Mario, matatag ang mga daliri kahit nag-aalab ang galit sa loob. Si Alfredo palaging kaakit-akit, nakakahikayat, imposibleng hindi pagkatiwalaan. At si Evelyn, alam ang lahat ng kanyang gawi. May access sa lahat. Naisip ni Mario na ngayon palang nagsisimula ang laban ng kanyang buhay. At hahayaan mo na lang ba silang linlangin ka bukas? Tanong ni Jennifer. Nanlilisik ang batang mga mata sa hinala. Ngumiti si Mario ng banayad, totoo. Hindi, Jennifer, pero hindi sila dapat maghinala na alam ko na ang lahat. Halos sabay, muling umalingaw-ngaw ang tunog ng mensahe. Sa pagkakataong ito galing kay Evelyn. Mario, niripaso ko na ang mga kontrata sa huling pagkakataon. Perpekto ang lahat para pirmahan. Magtiwala ka, gaya ng dati. Ang mga salitang nakabalot sa init ng katapatan ay bumagsak na parang yelo sa sikmura ni Mario. Sa loob ng 1 dekada, higit pa siya sa isang sekretarya, siya'y naging kumpidante. Siya ang nag-ayos ng kanyang buhay, kumontrol ng schedule, nag-alala sa kanyang mga takot at maging ang mga password niya'y alam. Hawak niya ang bawat susi sa mundo ni Mario. Alam ba nila ang mga sikreto mo? Tanong ni Jennifer habang nginunguya ang fries, dinidilaan ng ketchup sa daliri. Dahan-dahang bumuga ng hininga si Mario. Alam nila ang lahat, ang impormasyon sa bangko ko, ang mga account ng kumpanya, pati kung saan ko tinatago ang pinakamahalagang files. Dumagundong sa dibdib niya ang bigat ng pagtataksil, 15 taong tiwala. At ngayon napagtanto niyang matagal na nilang pinaghandaan ito. Ngunit biglang yumuko si Jennifer, may bit-bit na kaisipan na ikinabigla niya. Ibig sabihin dapat may alam ka rin tungkol sa kanila, hindi ba? Natigilan si Mario, nakabitin ang baso sa kalagitnaan ng pag-inom. Tama siya, alam nga niya, lagi niyang alam, ang mga palihim na pagpupulong ni Alfredo kasama ang mga kakumpetensya na inakala nitong walang nakakaalam. Ang bonus system na lihim na ginawa ni Evelyn para sa sarili. Ang mga email na aksidenteng nabasa ni Mario, ang mga bulungan na nadinig niya nung inisip nilang wala siyang pakialam. Bahagya siyang ngumiti. Matalino ka, Jennifer. Laging sabi ng lola ko, kapag wala kang kahit ano, natututo kang mapansin ang lahat. Maingat niyang pinunasan ng kamay sa napkin at idinugtong. Akala nila isa kang hangal, pero hindi ka naman, hindi ba? Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan,
may nabuhay na damdamin kay Mario, pag-asa. At kasabay nito, determinasyon, hindi Jennifer, hindi ako hangal. Muli tumunog ang telepono, si Alfredo. Walang duda sinusubukang palakasin ang bitag sa huling pagkakataon. Sinagot ni Mario nang kasing aliwalas ng dati ang tinig. Mario, buti naman at narinig kita, ani Alfredo, puno ng pekeng sigla. Kami ni Evelyn ay tinatapos na ang huling detalye. Nakakapagpahinga ka ba? Malaking araw bukas. Maganda ang pakiramdam ko, sagot ni Mario ng maayos. Hindi na ako makapaghintay na makita kung paano ito magtatapos. Huwag kang mag-alala, perpekto ang lahat, kami ang bahala sa lahat. Kailangan mo lang dumating at pumirma kapag sinabi ni Evelyn. Umaagos ang kayabangan ni Alfredo sa linya. Tunay nilang inisip na isa lamang siyang manikang walang muwang, bulag sa pagkakanulo. Nang matapos ang tawag, tinitigan siya ni Jennifer. May pinaplano ka, bulong nito. Hindi na pareho ang mga mata mo. Tama siya, bawat kasinungalingang nagkunwaring pag-aalala, bawat ngising nanlilibak, bawat salitang may panlalait ay nagbuklod-buklod na parang piraso ng palaisipan. Hindi lang siya pinagtaksilan ni na Alfredo at Evelyn, minaliit din siya. At ang pagmamaliit ay pinakamapanganib na pagkakamali ng isang kalaban. Itinuro ng negosyo kay Mario ang isang mahalagang aral. Ang pinakamabisang estratehiya ay hindi maingay, kundi hindi nakikita. Habang ang mga tinaguriang kasosyo'y maagang nagdiriwang, kumbinsidong tagumpay na sila, lihim na niyang inihahanda ang pagbagsak nila. Kinabukasan, nagising si Mario na may talas na hindi niya nadama sa mga nakaraang buwan. Maliwanag ang kanyang isipan. Sa sopa, nakahiga si Jennifer, balot ng kumot na kinuha niya sa aparador, mahimbing na natutulog. Sandali siyang natigilan, pinagmamasdan ng batang nagbago ng lahat dahil lamang sa ilang pabulong na salita. Alas 6:15 ng umaga, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Mensahe galing kay Evelyn. Magandang umaga, boss. Nasa opisina na ako mula alas 5, tinitiyak na handa ang lahat. Darating ang mga Hapones alas 2. Magtiwala ka na lang at pumirma kung saan ko ipapakita, gaya ng dati. Mapait na ngumiti si Mario. Ang parehong babaeng nagsikap para wasakin siya ay nagkukunwaring pinakatapat na empleyado. May pinaplano ka, muling bulong ni Jennifer habang naguunat at kinukusot ang mata. Iba na ang mga mata mo. Parang nang mahuli ng lola ko ang isang taong nagsisinungaling. Lumuhod si Mario hanggang magtama ang kanilang mga mata. Kailangan ko ang tulong mo, Jennifer. Kailangan mong bumalik doon ngayon, makinig muli at sabihin sa akin ang lahat ng maririnig mo. Umupo ang bata, biglang naging seryoso. Delikado yon. Alam ko, pag-amin ni Mario, kaya sisiguraduhin kong may magpoprotekta sa iyo. Napagdesisyunan na niya ito sa magdamagang pag-iisip. Dinampot niya ang telepono at tinawagan ang numerong hindi na niya ginamit ng isang taon, Richard Torres, isang taong pinagkakatiwalaan niya. Nagring ng 2 beses bago sumagot. Mario, ang tinig ay magaspang ngunit pamilyar. Aba, nakakagulat ito. Akala ko nakalimutan mo na ako mula nang tanggalin nila ako sa kontrata. Ramdam ni Mario ang pait ng kabalintunaan. Si Richard, isang bihasang pribadong investigador at dating pulis, ay tinanggal noong nakaraang taon sa dahilang kakulangan sa budget. Ngayon, napagtanto niya ang totoo. Gusto ni na Alfredo at Evelyn na mawala ito dahil sobrang matalino, masyadong mausisa at tapat. Richard, mariing sabi ni Mario, hindi ko kailanman naging desisyon ang pagtanggal sa iyo. Tahimik sandali. Pagkaraan, sumabog ang mababang tawa ni Richard sa linya. Alam ko na rin, hindi kailanman gusto ni Alfredo ang taong nagtatanong ng maling tanong. Ano ang kailangan mo?
Makalipas ang 2 oras, nasa kusina na si Richard, nakaupo sa tapat ni Jennifer. Sa edad na 45, may mga peklat sa kamao at matatalim na mata na walang namimiss. Tinitigan niya ang bata na may halong paggalang at pag-aalinlangan. Hindi siya isang ordinaryong bata. Kung gayon itong munting detektib ang nakatuklas ng $200 milyong na sabwatan, bulong ni Richard umiiling sa hindi makapaniwala. Kumislap ang kanyang mga mata kay Jennifer, may halong paghanga at pagtataka. May natural kang talento dito, sabi niya. Ngumiti si Jennifer nang mahiyain, kumagat sa tinapay. Laging sabi ng lola ko, kapag wala kang pag-aari, natututo kang pansinin ng lahat. Hinugot ni Richard ang isang tablet mula sa kanyang backpack at inilapag sa mesa. Habang abala si Jennifer sa pagliligtas ng kumpanya mo, Mario, nagsimulang maghukay din ako. Hindi ko kailanman nagustuhan kung paano pinutol ang kontrata ko. Isang swipe ng daliri at lumitaw sa screen ang mga spreadsheet at scanned na dokumento. Hindi lang pagtataksil ang plano ni na Alfredo at Evelyn. Magnanakaw sila. Parang kulog na tumama kay Mario ang ebidensya, mga kahina-hinalang bank transfer, pekeng kontrata, mga kliyenteng hindi kailanman umiral, ipinaliwanag ni Richard ng malinaw. Sa loob ng 2 taon, nakapaglabas na sila ng mahigit $5 milyong mula sa kumpanya, itinago sa isang maze ng mga shell corporation. Ang merger kasama ang mga Hapones ay hindi para sa pagpapalawak, dagdag pa ni Richard. Isa itong scheme para maglaban ng pera. Kailangan nila ng pirma mo para gawing lehitimo ang mga taon ng maruruming transaksyon. Kapag pumirma ka, itutulak ka nila palabas at malilinis ang lahat ng bakas nila. Nangalit ang kamao ni Mario, kumalat ang malamig na galit sa kanyang dibdib. Ninakawan nila ang kumpanyang itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Ginamit nila ang tiwala ko para punduhan ang kanilang kasakiman. Yumuko si Jennifer, matatag ang tinig. Ngayon nagiging kapanapanabik. Akala nila hangal ka, pero may investigador ka, at ako. At hindi nila alam na nandito tayo. Muling tumunog ang telepono ni Mario. Siyempre, si Alfredo. Partner! Boses ni Alfredo, puno ng peking init. Sana nakatulog ka ng maayos. Kami ni Evelyn nandito mula pa madaling araw, tinatapos ang huling detalye. Mai-impress ang mga Hapones. Sigurado ako, sagot ni Mario, pantay ang tinig. Isa pa, dagdag ni Alfredo, nangingibabaw ang kayabangan. Sabi ni Evelyn, hindi mo na kailangang repasuhin pa ang mga papeles ngayon. Masalimuot iyan at palagi ka namang nagtitiwala sa amin, hindi ba? Pumirma ka na lang kung saan siya magtuturo. Halos marinig ni Mario ang ngisi ng kanyang kasosyo sa kabilang linya. Totoo ngang inisip nila na kaya nilang nakawan siya habang pinapasalamatan pa niya sila. Nang matapos ang tawag, yumuko si Richard. 200. Tumawag ka na ngayon sa pulis at lumaban sa korte, ngunit may tsansang makalusot sila. O? Usisa ni Mario. Hayaan mong mahulog sila sa sarili nilang bitag, pumasok ka sa pulong, hindi bilang biktima, kundi bilang mandaragit na hindi nila nakita. Nagpalakpak si Jennifer sa tuwa. Parang pelikula, magpapanggap kang pipirma, pero alam mo na ang lahat. Ngumiti si Richard, ang unang ngiti na nakita ni Mario mula sa kanya ngayong umaga. Eksakto, at habang nagdiriwang sila, darating ang mga autoridad. Mahuhuli silang aktong gumagawa ng krimen. Muling nag-vibrate ang telepono ni Mario. Mensahe mula kay Evelyn. Mario, ikaw ang pinakamabuting boss na maaasahan ng isang babae. Pagkatapos ng araw na ito, alam kong panghabang buhay ang partnership natin. Sumimangot si Mario, hindi lamang siya nagnanakaw ng pera. Nilalasap din niya ang kahihiyang iniisip niyang sasapitin ni Mario. Akala nila ang kabaitan ko ay kahinaan, bulong ni Mario, ibinulsa ang telepono. Mariing isinara ni Richard ang tablet, matalim ang titig. Patunayan mong ang kabaitan kapag sinamahan ng estratehiya ay maaaring maging deadly.
Tumalon si Jennifer mula sa sopa, kumikislap ang mga mata sa determinasyon. At makakatulong ako, magtatago ako malapit sa conference room at ire-record ang lahat gamit ang phone mo. Nagatubili si Mario. 7 taong gulang lang siya. Pero naalala niya noong nakaraang gabi, mas malaki na ang isinugal ng batang ito kaysa sa karamihan ng matatanda. Sige, sa wakas ay sabi niya, pero si Richard ang laging kasama mo. Tumango si Richard. Ikinagagalak kong makita ang dalawang iyon na mapagtantong maling tao ang pinagtaksilan nila. Habang minamapa nila ang huling hakbang ng plano, dama ni Mario ang adrenaline na hindi niya natikman sa maraming taon, ang pananabik ng panghuhuli. 2 taon, pinaghandaan ni na Alfredo at Evelyn ang kanilang perpektong bitag. Sa loob lamang ng ilang oras, iyon ding patibong ang sasakal sa kanila. Sa loob ng 15 taon, naging mapagkakatiwala ang kasosyo si Mario, maunawaing amo at taong laging naniniwala sa iba. Pero ngayong araw, matutuklasan nila ang mapanganib na katotohanan. May hangganan ang pasensya at kapag naubos ito ang kabaitan ay nagkakakipin. Naka-schedule ang pulong ng 2:00 ng hapon. Pero pagsapit ng 2:05, matututo sina Alfredo at Evelyn na ang mabait na kordero na dinala nila sa patayan ay isang lobo sa anyong tao. At mas matalas pa ang mga pangil kaysa dati. Eksaktong 2:00, pumasok si Mario sa conference room ng Castillo Industries. Kalmado at buo ang loob, na parabang isa lamang itong karaniwang araw ng negosyo. Nandoon na sina Alfredo at Evelyn, inayos ang mga dokumento na parang mga siruhano bago ang malaking operasyon. Mario! Tumayo si Alfredo na may makinang ng ngiti. Niyakap siya na parang tunay na kapatid. Masaya akong nandito ka, masiglang sabi ni Alfredo. Masyadong nakangiti. Paparating na ang team ng mga Hapones at perpekto ang lahat. Lumapit si Evelyn, dala ang leather briefcase, suot ang parehong ngiting may kalinga na ginamit niya sa loob ng maraming taon upang itago ang kanyang ambisyon. Boss, ang kailangan mo lang gawin ay pumirma kung saan ko nilagay ang mga dilaw na post-it. Magtiwala ka gaya ng lagi mong ginagawa. May laman ang kanyang tinig ng matamis, ngunit patronizing na tono. Parang bata ang kinakausap na inakalang walang naiintindihan. Siyempre, sagot ni Mario ng maayos. Pero bago iyon, may gusto akong ipakita sa inyo. Isang bagay na natuklasan ko kagabi. Bumukas ang pinto at pumasok si Richard Torres na may dalang mabigat na kahon ng mga file, kasama ng 2 seryosong federal investigators. Nanigas sina Alfredo at Evelyn, nagkatinginan saglit, pilit pinananatili ang kanilang mga ngiti. Richard, singhal ni Alfredo, akala ko wala ka ng trabaho dito. Wala na nga, balik ni Richard, tuyo ang tinig. Ngayon, nagtatrabaho na ako para sa tunay na may-ari ng kumpanyang ito. Ikinekonekta ni Mario ang laptop sa projector. Sumindi ang screen, puno ng mga spreadsheet, petsa at transaksyon. Alfredo, Evelyn, pamilyar ba sa inyo ang mga numerong ito? Mas malinaw kaysa sa mga salita ang salaysay ng mga numero, 5.3 milyon na ninakaw sa loob ng 2 taon. Nabiyak ang maskara ni Evelyn nang hina ang kanyang ngiti. Mario, ano ito? Isang biro? Biro? Ipinakita ni Mario ang susunod na slide. Mga larawan, si Alfredo habang pumapasok sa offshore banks, peking pirma, dummy contracts. Lumikha kayo ng 17 shell companies para hugasan ang perang ninakaw ninyo. Biglang tumayo si Alfredo, tuluyan nang nawala ang kanyang alindog. Saan mo nakuha ito? Pribado yan. Pribado? Tumawa si Mario ng malamig. Alfredo, akala mo ba nakapagpatayo ako ng 200 milyong dolyar na imperyo nang hindi natutong mag-ingat? Nanginginig ang daliri ni Evelyn habang hawak ang folder. Mario, nagkakamali ka. May legal na paliwanag ang lahat ng paglilipat na yan. Sumingit si Richard, iniabot ang mga selyadong sobre sa mga investigador. Narito ang mga recording ninyo habang pinaplano ang fraudulent merger.
At narito rin, inilapag niya ang isa pang sobre. Ang mga pahayag ng 3 peking kliyenteng ginawa ninyo, handa silang tumistigo sa korte na mula ang mukha ni Alfredo. Hindi ninyo mapapatunayan ng anuman, mga walang basehang akusasyon lang ang mga ito. Ngumiti si Mario, unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa silid. Alfredo, naaalala mo ba si Jennifer? Sinong Jennifer? Sigaw niya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang maliit na bata kasama ng isang social worker. Ang kanyang payat na katawan ay nagpakita ng di inaasahang lakas habang lumapit siya sa mesa ng pagpupulong. Kumislap ang kanyang mga mata sa determinasyon. Kumusta, Ginoong Alfredo? Sabi niya ng matamis, ngunit may bakal ang tinig. Naaalala mo ba ako? Nagtago ako sa ilalim ng mesa mo kagabi nang sabihin mo kay Ginoong Yamamoto na nanakawin mo ang kumpanya ni Ginoong Mario. Nabingi ang silid sa katahimikan, bumuka ang bibig ni Alfredo ngunit walang lumabas na salita. Namutla si Evelyn sa takot. Binasag ng desperasyon ang boses ni Evelyn. Isang bata? Maniniwala ka sa isang batang palaboy kaysa sa 2 kagalang-galang na propesyonal. Malamig na binuksan ni Richard ang kanyang telepono at pinindot ang play. Umalingaw-ngaw sa silid ang malinaw na tinig ni Evelyn. Si Mario ay isang sentimental na hangal. Sa makalawa, naghahanap na siya ng trabaho habang kinukuha natin ang lahat. Hindi niya kailanman malalaman kung ano ang tumama sa kanya. Sumunod ang boses ni Alfredo, 15 taon na pagpapanggap na kaibigan ng hangal na iyon. Magiging sulit ang lahat kapag nakita ko ang mukha niya habang nauubos ang lahat sa kanya. Naupo si Evelyn, putlang-putla. Hinampas ni Alfredo ang mesa, nagkalat ang mga dokumento. Hayop ka! Pinagplanuhan mo kami! Malamig ang mga mata ni Mario, matatag ang kanyang tinig. Hindi ko kayo pinagplanuhan, Alfredo. Kayo mismo ang naghukay ng libingan ninyo sa loob ng 2 taon. Ako lang ang nag-abot ng pala. Lumapit ang isang investigador, Alfredo Reyes, Evelyn Aquino. Inaaresto kayo dahil sa embezzlement, money laundering at sabwatan para gumawa ng corporate fraud. Habang ikinakabit ang posas, nagsisigaw si Alfredo, hindi ito magtatagal, sisirain kita. Tumayo si Mario, inayos ang kanyang kurbata na may kalmadong kumpiyansa. Alfredo, sinubukan mo na, ang kaibahan, mas magaling ako kaysa sayo. Tahimik na umiiyak si Evelyn habang inaalis palabas. Wala nang awa si Mario. Naalala niya ang bawat ngiti na ginamit niya habang lihim na sinasaid ang kanyang mga account, bawat malambing na mensahe na tinatakpan ng pagtataksil. Dahan-dahang hinila ni Jennifer ang manggas niya. Ginoong Mario, makukulong ba talaga sila? Oh, Jennifer, banayad niyang sagot, sa napakahabang panahon. Mariing isinara ni Richard ang kanyang briefcase, kontento. Mario, kinansela ng mga Hapones ang pulong nang marinig nila ang tungkol sa investigasyon. Pero huwag kang mag-alala, 3 iba pang kumpanya ang agad na nakipag-ugnayan, nag-aalok ng lehitimong partnership. Ang negosyo mo mas malakas kaysa dati, wala na ang mga parasitong sumisipsip, makikita mo na ang tunay na halaga nito. Tumalikod si Mario at tumingin sa bintana. Sa ibaba, nakita niya ang police van na umaalis, sakay sina Alfredo at Evelyn. Sa loob ng 15 taon, itinuring niyang kapatid si Alfredo. At ngayon, habang pinapanood silang nakaposas at dinadala palayo, napagtanto ni Mario na kung minsan ang pagtataksil ay hindi katapusan ng iyong kwento. Ito lamang ang paglilinis ng entablado para magsimula ang mas matibay na kabanata. Sa loob ng 10 taon,
Itinuring ni Mario na parang pamilya si Evelyn, ngunit siya kasama si Alfredo ay binago ang kanyang kabaitan tungo sa kahinaan at ang kanyang tiwala tungo sa kahangalan. Nakatayo sa tabi niya, tahimik na pinanood ni Jennifer habang dinadala ng police van ang dalawa palayo. "Ginoong Mario, malungkot ka ba?" Mahina niyang tanong. Tumingin siya sa batang babae na nagligtas ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, payapa ang kanyang mukha. "Hindi, Jennifer, hindi malungkot. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, payapa ako." "Bakit?" Usisa ng bata naghahanap ng kasagutan ng kanyang mga mata. "Dahil may natutunan akong mahalaga," banayad na tugon ni Mario. "May mga tao sa mundong ito tulad mo, mga taong gumagawa ng tama kahit walang kapalit." Sa labas, ngayon lang naunawaan ni Alfredo at Evelyn na ang kanilang kayabangan ang nagkakahalaga hindi lang ng pera o kapangyarihan, kundi ng kanilang kalayaan. Sa loob, natuklasan ni Mario ang mas malalim na ang pagtataksil, gaano man kasakit, ay maaari ring maging isang biyaya. Ipinapakita nito kung sino lamang ang karapat-dapat sa iyong tiwala. Ngunit nanatili ang isang tanong sa kanyang isip, isang tanong na magbabago ng lahat. Ano ang nagtulak sa isang 7 taong gulang na bata na isugal ang lahat para sa isang estranghero? Nakatayo si Mario sa kanyang bagong opisina, mas malaki at mas maliwanag kaysa dati, nakatanaw mula sa ika-20 palapag sa abalang lungsod sa ibaba. Mula nang maaresto sina Alfredo at Evelyn, pumaimbulog ang Castillo Industries, tumaas ng 40%, mas malakas kaysa dati. Ngayon ay malaya na sa mga parating sumisipsip dito. Pumasok si Richard na may dalang briefcase at ang pamilyar na matalim na ngiti. "May bago akong balita tungkol sa ating mga dating kaibigan. Si Alfredo, 12 taon sa bilangguan. Si Evelyn, 8. Pareho silang nawalan ng lahat ng ari-arian. Ang kanilang mga bahay kinuha para bayaran ng kumpanya. At ang law firm na ipinagtanggol sila, umatras matapos matuklasang sinubukan nilang suhulan ang mga saksi." Dahan-dahang tumango si Mario, nakaramdam ng tahimik na kasiyahan. Hindi pagyayabang, hindi puot, kundi pagsasara ng isang kabanata. "At ang iba?" tanong niya. "Natuklasan namin ng 7 pang negosyanteng niloko nila sa nakaraang 5 taon, sagot ni Richard. Lahat sila'y nagsasampa ng kaso, lahat sila'y nababawi ang kanilang nawala. Mas malaki pa ang scheme ni Alfredo at Evelyn kaysa inisip natin." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at dumating si Jennifer, nakauniporme pang eskwela, bagong backpack at kumikislap ang mga mata sa saya at seguridad na hindi pa niya naranasan noon. "Ginoong Mario, ay ibig kong sabihin, Dad, nakakuha ako ng A sa exam sa math." Itinaas niya ang papel ng buong pagmamalaki. Lumuhod si Mario, nguminggiting mainit. "Alam kong kaya mo, Jennifer, magaling." Pinanood sila ni Richard na may banayad ng ngiti. Hindi pa rin kapanipaniwala, isang 7 taong gulang ang nagligtas ng $200 milyong na kumpanya. Naging mapanlikha ang mukha ni Mario. "Sa totoo lang, may isang bagay kayong kailangang malaman, isang bagay na kamakailan ko lang nadiskubre." Inilabas niya ang isang folder ng lumang dokumentong legal. "Jennifer, naalala mo ba ang pangalan ng lola mo?" "Siyempre, Josephine Castillo." "Bakit?" Napakurap si Richard. "Castillo, ibig mong sabihin?" Binuksan ni Mario ang folder, ibinunyag ang mga birth certificate, talaangkanan at mga lumang litrato. "Si Josephine Castillo ay pinsan ko, anak ng kapatid ng tatay ko. Nawala ang ugnayan ng pamilya mahigit 30 taon na ang nakalipas." Nanahimik ang silid. Tumingin si Jennifer mula sa mga papel patungo kay Mario, nanginginig ang tinig. Ibig sabihin tunay tayong pamilya." Mahinang tapos ni Mario. "Madalas kang banggitin ng lola mo sa mga social worker. Lagi niyang sinasabi na matalino ka,
matapang at mas malakas kaysa karamihan ng matatanda. Pagkatapos ng gabing iyon, nang magsimula akong mag-imbestiga, unti-unting lumitaw ang katotohanan. Pumuno ng luha ang mga mata ni Jennifer habang niyakap siya. Alam kong iba ka. Lagi sabi ni Grandma, inaalagaan ng pamilya ang pamilya. Naglinis ng lalamunan si Richard, halatang natigatig, kaya nang binalaan kanya tungkol sa sabwatan. Instinct ng pamilya iyon, putol ni Mario. Hindi niya alam ng buong buo, pero sa kaibuturan, naramdaman niya ang koneksyon. Idinaos ang seremonya ng ampon sa parehong korte kung saan hinatulan sina Alfredo at Evelyn. Suot ang asul na bestida, mahigpit na hinawakan ni Jennifer ang kamay ni Mario habang pinipirmahan ng hukom ang huling papeles. Bihira, wika ng hukom na may ngiti na makakita ng kwentong nagsimula sa krimen at nagtapos sa muling pagkakabuo ng pamilya. Kinagabihan, sa hapunan ng pagdiriwang, tumingin si Jennifer kay Mario na may kakaibang kaseryosohan ng mga bata. Dad, sa tingin mo ba alam ni Grandma na mangyayari ito? Nag-isip si Mario tungkol sa tiyempo kung paanong dumating si Jennifer sa kanyang buhay sa mismong oras na kailangan niya ito. Sa palagay ko, mas marami siyang alam kaysa sa atin. At sigurado akong ipinagmamalaki ka niya dahil iniligtas mo hindi lang ako, kundi pati ang pamilya natin. Sa anibersaryo ng pagbagsak ni Alfredo at Evelyn, nakatanggap si Mario ng 2 liham sa iisang linggo. Ang una, mula kay Alfredo, desperadong humihingi ng tawad, sinasabing lahat ay isang hindi pagkakaintindihan. Ang pangalawa, mula kay Evelyn, itinuturo si Alfredo bilang may kasalanan sa lahat, pilit na inilalarawan ang sarili bilang biktima. Hindi man lang tinapos ni Mario ang pagbabasa, pinunit niya ang parehong liham at itinapon sa basurahan. Pinanood siya ni Jennifer, mas tiwala sa sarili at mas matalino na kaysa sa kanyang edad. Hindi pa rin nila gets, wika niya. Hindi ito tungkol sa pagpapatawad o hindi pagpapatawad. Tungkol ito sa pag-usad at pagiging mas mabuti. Napatingin si Mario sa kanya, muling namangha sa lalim ng kanyang mga salita. Umangat ang Castillo Industries upang maging isa sa nangungunang 100 kumpanya ng teknolohiya sa bansa. Nagtatag si Mario ng Scholarship Foundation para sa mga batang walang tahanan, nagbibigay ng tirahan at edukasyon para sa mahigit 200 bata bawat taon. Sa edad na 12, si Jennifer, ngayon ay si Jennifer Castillo, ay naging honorary president ng programa. Siya mismo ang nagre-repaso ng mga aplikasyon, nagme-mentor ng mga bata at gumagabay sa mga minsang naglakad sa parehong landas na kanyang dinaanan. Madalas siyang titigan ni Mario na may pagmamalaki. Alam niyang ang batang minsang bumulong ng babala sa likod ng kanyang kotse ay lumaki upang maging puso at kinabukasan ng lahat ng kanyang itinayo. Alam mo ba kung ano ang pinakamagandang araw sa buhay ko? Tanong ni Jennifer habang nasa anibersaryong hapunan ng kanilang scholarship program. Ngumiti si Mario, puno ng kuryosidad. Anong araw iyon? Yung araw na sumakay ako sa kotse mo at pinili kong magtiwala sa'yo. Mabilis niyang sagot, walang pag-aalinlangan. Dahil noong araw na yon, hindi lang kumpanya mo ang iniligtas ko, pamilya natin ang iniligtas ko. Nanginig ang dibdib ni Mario habang tinitingnan ng batang naging hindi lamang anak niya, kundi ang pinakamalaking pinagmumulan ng kanyang pagmamalaki. Tinangka ni na Alfredo at Evelyn na agawin ang lahat ng kanyang itinayo. Sa halip, hindi nila namalayang ibinigay nila sa kanya ang pinakamahalagang biyaya ng kanyang buhay. Naunawaan niya na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nakabatay sa dugo. Ito ay binubuo ng tapang, katapatan at walang kondisyong pagmamahal. Natutunan din niya ang mas malalim na katotohanan. Ang tunay na paghihiganti ay hindi nakukuha sa pagbagsak ng mga nagtaksil sa iyo.
Nakukuha ito sa pagbuo ng isang bagay na napakalakas, napakaganda at napakatibay hanggang ang kanilang pagtataksil ay maging isang nakalimutang pahina na lamang sa kasaysayan ng iyong tagumpay. Tinangka ni na Alfredo at Evelyn na nakawin ang kanyang imperyo. Ngunit sa huli, mas higit pa ang ibinigay nila. Isang anak, isang layunin, at patunay na minsan ginagamit ng buhay ang pinaka-hindi inaasahang tao upang ibigay sa atin ang eksaktong bagay na kailangan natin. Hinawakan ni Mario ang kamay ni Jennifer, nakangiti sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Hindi na siya ang batang takot na nagtago sa likod ng kanyang kotse. Siya na ngayon ang kanyang pamilya, ang kanyang kinabukasan, at ang buhay na paalala na ang mga himala ay madalas dumating sa pinaka-hindi inaasahang anyo. Kaya kung naantig ka ng kwentong ito ng pamilya, katarungan, at pangalawang pagkakataon, huwag kalimutang mag-subscribe sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga kaaway na natalo mo. Ito ay nasusukat sa mga kakamping laging nasa tabi mo, naghihintay ng tamang sandali upang ipakita ang kanilang sarili.